Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So for this video gawin po natin ang November love reading para po sa merong Aries in Venus. So kung tinad niyo pa itong video na to at hindi kayo sure kung Aries in Venus po kayo, stop watching muna, panoorin niyo po yung link nandito. I have a video kung saan itinuturo ko po doon kung paano niyo malalaman ang inyong Venus zodiac sign. Kasi kung hindi, this is not the reading para sa iyo. So kung alam niyo naman po kung na confirm niyo na po na Venus kayo in Aries, then remember, the readings will be for guidance purposes po. May free will po kayo, use it wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. For private readings po and spellworks, message me in my personal account. Link is in the description below. At kung nais niyo po malaman po yung ating mga extended readings or in-depth readings at maging priority sa mga live, you can click the join button po sa baba, and donations can be sent via thanks button. Sa baba din siya, and Gcash Maya numbers in the bottom of the screen. Okay, so Aries in Venus. Tignan muna natin kung ano yung overall energy mo in comes to love para sa month ng November. Oh. Oh, sabi ko. So, okay, so ang overall energy mo will be the Wheel of Fortune. Ito kasi yung Wheel of Fortune, and I like it kasi upright siya. So, it's about change. Tungkol siya sa pagbabago. So, ang pagbabago, it will be on a positive note. So, connected din tong zodiac sign na to sa planet na Jupiter. Jupiter is about the planet of luck, the planet of expansion. It's about being how to be great. Planet of opportunity siya. So, paalala lang pag sinabi nating love, wag natin naman ipako na jowa agad. Masyadong mababaw pag ganon. Love is about anything, any type of relationship or connection na meron tayo that is already love or relationship. So, there will be positive changes ang overall energy mo this coming November or this November. Now, one significant thing about this Wheel of Fortune is meron siyang apat na characters. So, you have an angel or a man, an eagle, a lion, and a bull. So, it represents actually the four directions, so four elements at hindi ko alam kung alam ng iba, but it also represents the four gospels. Now, bakit binanggit ko yung four gospels? So, si Matthew, Mark, Luke, and John. They all have the same topic nung sinusulat nila yung mga Gospels. And that is yung life ni Jesus Christ. Pero, sila yung mga tipong nung nagsusulat sila, they have different ways paano nila o iba't ibang perspective sa pagsusulat nila. So example, si Matthew isa siyang tax collector. So tinignan niya si Jesus bilang from the perspective ng mga Israelites. Yun yung pinapakita niya doon. Luke is a doctor, so ang naging focus niya is more on how yung paano kapag-interact si Jesus sa may mga sakit. Habang si Mark naman, it's more on fast pace. Actually, kung tama yung nalala ko, siya may pinaka nag-record ng maraming miracles na ginawa ni Jesus. While si John naman, nag-focus siya doon sa emotions si Jesus. Doon yung mga encounters niya with Nicodemus, kay Lazarus, kay Mary Magdalene. I think pati yung babae na may 12 years na siyang sakit, maski yung bulag doon sa may, ano yung pool of, pumunta kayong pangalan ng pool, na inutusan niya na maghilamos ng mata, andoon na yung heart niya. So, that's how the changes will occur sa relationship mo. You will look at people from different angles na titignan mo na sila mula sa iba't ibang perspective, mula sa iba't ibang anggulo, sa iba't ibang kakayahan nila, pamamaraan nila. Babaguhin ng universe yung pamamaraan mo ng pakikipag-interact sa mga tao.
More than that, babaguhin din ng universe kung paano ka makapag-interact sa sarili mo. This is yung pinaka-importante. Kasi, eto na yung tinatawag, kumbaga sa computer, yung connections na yon hindi magwo-work na maayos yun kung yung mismong main computer is hindi rin maayos. So, you are that main computer. So, madami na naayos pero mga minor na to na mga aayusin. Pwedeng ito yung about self-care, mga self-love. So, mga minor na to na kung saan medyo ikaw yung magiging, sabi nga, ni Jollibee, ikaw bida ang saya. So, ikaw yung bida ngayon sa story mo. So, kumbaga yung rebuilding to ng connections ang gagawin ng universe sa'yo, which is a very important thing na gagawin ng universe for the whole of November. Siguro part na rin ito nung tinatawag na transfer ng Pluto from Capricorn to Aquarius, which is Aries is one of the cardinal signs na meron siyang may positive impact. Kaya andyan yung the right connections will be given to you by the universe as well. So yung mga tipong taong kailangan mo, isa-isa yan, ibibigay sa'yo within this month. They will be given at the right time for during the right situation. So check natin, ano bang sinasabi ng darkness tsaka ng light? So ginagamit natin ito is the ang dami palang deck na to. Dark mirror tsaka worker light. Bakit dalawa? Because we're living in a balance, we need to know kung ano yung sinasabi ng darkness, which is the room for opportunity, and also si light, which is about the blessings. So, yin yang. So sabi sa darkness, meron tayong black flower fragrance, tsaka addicted. Ay, nice. Okay. So, ito yung cards. Pakita ko sa'yo. So, black flower fragrance, tsaka si addicted. So, one is a full moon, one is quarter moon. So, in full moon kasi, it is the time of harvest So, in the dark, sabi ng dark mirror para sa'yo, the black flower fragrance, hindi dahil black, hindi dahil pangit, it's pangit na. Di ba may kasabihan nga tayo na don't judge a book by its cover. Huwag mong husgahan na ganito yung bagay na to kasi ganito yung itsura niya. Na that sometimes yung bato na akala natin walang kwenta, but pag binuksan pala, andun pala na meron siyang precious crystals or precious metals like gold o kung ano man. Andoon na, this is a moment na sinasabi sa'yo ng universe, huwag ka muna mag-rush into judgment towards the new connection. Yes, may mga tinatawag tayong first impression, yung mga tipong feeling mo ganito siya, pero once na inalam mo yung pagkatao niya, once na medyo kinilala mo siya, hindi pala siya ganon. So, this is what the universe is trying to teach you. Ito yung gustong ituro sa'yo ng universe na, dude, you shouldn't be telling kumbaga, i-consider mo yung part na merong ang mga tao, pwedeng iba ang rising sign. Ayan, hindi dahil sabihin niya, ay, naku, pinanganak yan sa ganitong date. Sagittarius siya. Ano yan? Overthinking, hindi ko makasundo. Masyado makitid ang pagkakaunawa natin pag ganon. Remember, we have the rising signs. We have the moon sign. So, i-consider mo rin yon. So, we have here is the card of the addicted. So, si addicted kasi sinasabi talagang, kumbaga, yung tipong nag-fasting ka ng pagkatagal-tagal, tapos bilang ngayon ibubuhos yung mga i-open bigla yung buffet. Okay lang kung talagang for the laps ka talaga, for the harvest ka ng mga good things sa life mo. It's okay kasi moment mo na to for the next 16 years, hindi na to for November, for the next 16 years for the harvest of good karma ka na rin. And along with that harvest ng good karma mo, is yung mga pagdating ng mga tamang tao para matulungan kang i-build yung mga pangarap mo. So this more on professional relationships to mga to.
Tingnan natin ang sinasabi din naman ng light. So we have your star family. You're part of a team of souls called in support. And also, all paths lead home. Inner authority intuition, turn your gaze within. So si Star Family nagpapaalala din sa'yo that literal, hindi lang naman kadugo ang pamilya. There are different types of families na na-encounter natin. Minsan may family tayo sa work, sa school, mga kaibigan natin sa labas. Minsan nga may mga, di ba, may mga group pa nga sa mga ibang app o gagawa sila ng mga group chats or they have this certain group na, family kami, ganyan-ganyan. So call in for help kasi this is the moment na you will also see and yung ano nila, skill sets nila, yung talents nila. So andoon na makiki-tap in ka doon. And this will be a good give and take situation sa mga makikilala mo. And all paths lead to home. Sabi nga nung isang verse, oh my gosh, di ko na maalala kung saan yun. Sa First Peter yata yun. Letter ni First Peter. Sabi niya, all things work together for good for those who love Him. So, you know what? Everything na yung mga nangyari in the past, it's time to let go naman yung mga negative emotions na yun eh. Oo, nagkaroon ka mga disappointments with your connections. May mga tao ka na tinry mo sila na bigyan ng chance, ng opportunity na hindi bigyan ng tao. You tried to believe in them. Kaso yun nga, ah, muntik na ako makapagmura. Yun nga na ando sila na sinayang nila yung mga binigay mo kasi because of their selfish ambitions. Nakakala nila yung opportunity na binibigay mo is pwede lang gamitin para doon sa mga selfish ambitions nila which is hindi naman yun ang intention mo. Tinulungan mo sila, pilit mo silang tulungan para makawala doon sa mga situation nila. Unfortunately, yun nga, ang ending ng loko. So, don't worry. This is a month na ila-let go mo na siya unti-unti. A time na doon naman ito-touch yung healing ng heart mo. Kasi, sayang, may mga parating eh. So, give way tayo doon sa mga parating na new connections which will be a blessing para sa'yo. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan, yung readings natin is for guidance purposes. May free will tayo. Use it wisely. At kung sa mga hindi pa alam kung ano pa yung kanilang Venus sign, meron po tayong link sa isang video kung saan tinuro ko to para saan ba to at paano makuha. So at the end of the video, may link tayo dito. Kung gusto nyo pong malaman yung magkaroon ng access sa ating mga extended readings at maging priority sa mga future lives natin, future live tarot reading, click the join button po sa baba. For private readings naman and spellworks, message me in my personal account. Link is in description. And of course, donations can be sent using the thanks button or GCash or Maya numbers on the bottom of your screen. So maraming salamat sa Aries and Venus. Thank you so much. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. So mula here sa La Trinidad Benguet, kasama po si Mikay Noodles. You have a great day. I'll see you very soon. Bye!